Yes, no? Dumaan tayo sa butas ng karayom, makapasok lang. Marami kayong pinagdadaanan, no? At talagang pinaghirapan niyo itong isla pa lang. Now, there's no turning back. Ito na Olympics na. Gusto namin marinig yung sa loobin ninyo na this time again, like si Nesty, this time again, dadalhin muli yung pangalan ng Pilipinas sa Olympics. Una natin kay Nesty. Tapos yung mamaya first timers natin. Yes, so good morning po sa lahat. Yes po, yung salitang second time dito sa Olympics, nakaka-pressure po yan. Totoo po talaga yan. Yun po, hindi po ganun kadali yung pinagdaanan ko personally. Ang dami kong injuries, then i-share ko na din yung sa mata ko. Hanggang ngayon, pabalik-balik po siya. Actually, nung galing sa Thailand, bumalik po siya. Pero sobrang solid ng team ko, ng Ava family, na nung nalaman niya sila Coach Galido, si Coach Michel nagiging driver na po na. Personal driver na namin si Coach Michel, kalala sa ako pumupunta sa, kasi pag pinagbawalan ako mag-drive, so at yan agad si Coach Michel na. And syempre yung partner ng kapatid ko, siya talaga umalalay sa akin sa mga guest team ko. So, hindi ko na-expect na makalaro ulit ako sa Olympics. So, especially nung after Asian Games, nawalan din ako ng pag-asa doon. Pero sobrang sabi mo nga, nung nag-get together kami nilang ng ABA po dito sa Manila, sabi ko na hahanapin namin yung best anchor. Yung best na tao na laging magpapaboost sa amin. So, yun, binalikan ko yung mga whys ko, binalikan ko yung reason kung bakit nananatili ako. Sabi nga ni Sir Marcus na, pwede na kaming minto after ng Tokyo. Pwede na kaming minto, pwede na kaming mag-relax. Gawin namin yung normal na buhay na hindi na gugising ng madaling araw or hindi na magpapapawis na kahit midnight na alas 11, alas 12, magpapapawis pa para makuha yung timbang. Yung ganun pong buhay ng mga atleta. Pero pinili ko mag-stay. Kasi alam kong may kulang pa. May gusto pa akong patunayan at may gusto pa akong tunin. Yun nga, nababasa ko sa comments nung nag-post ako nung picture namin ni Yumir, Carlo, may hawak kami medal. May nag-comment doon, gusto ko yung comment niya na kaya kayo pina-qualify ulit dahil naiwan niyo yung gintong medalya sa Olympics. So, ang sarap ng basahin. Ang sarap po basahin. So, yun ako. Salamat, Nesty. Maluha-luha na ako. Wala pa akong energy dyan. Si ano muna, si Ira. Kaya ano, Ira, yan, biglang qualified. Ira Villegas, sabi ng mga tao, yung iba hindi kilala, di ba? May mga hindi naniniwala. Ngayon, narito ka na, ano ang masasabi mo, ano nasa lobby mo? Good morning po sa lahat. Before po kasi nag-qualify, last year din po marami din pong pinagdaanan. Tapos self-doubt din po kasi halos injury, lalo na po nung Asian Games. Before po ng Asian Games pa, nung sa last year, January pa lang, may injury na. Tapos nung World Championship ako, injury hanggang umatras po ako ng SEA Games. Tapos madami pa akong na-miss na competition. Siyempre, siguro dahil sa mga nangyari niyan, ito yung binigay sa akin. So, ayun po, hindi po madali yung proseso po, tapos ang dami nga pong self-doubt. Pero may mga tao pong naniniwala sa akin, behind po, lalo na po yung sa coaches ko, sa teammates, sa Ava family po. And then, ayun nga po, look back lang po kung para saan po lahat ng ginagawa ko at kung bakit nagtagal po ako sa team. Yun po yung nagbigay po sa akin ulit ng boost na para po makapag-qualify po sa Olympic. Ayan, babalikan ka pa namin. Iiyak ka pa mamaya. Ngayon kay Hergie, naku, Hergie, ito, luha na to. Parang ayaw ko magtanong kasi Hergie, alam naman nung ibang rito na nagkasama tayo, no? Kasi mga dinaanan mo,
Di ba? Iba-ibang sport, boxing, then wushu, and then, wushu, boxing, and then nag-Vietnam, tayo nag-Vietnam. And then, yung simula nun, actually, nung pagpabalik mo, sa national team, nai-refer, or nagkausap tayo, and then si Coach Glenn, sabi ko, tutukan mo yan. So, ngayon, eto na, pinag-uusapan pa nga natin ito. Sige, try uli natin, boxing. Ngayon, kaibigan naman natin nasa coaching staff, alagaan ka. Ngayon, nasa Olympics ka na. Please share your story, your thoughts on this one. And, good morning po sa ating lahat. Yung naging journey ko naman sa qualifying, since nag-start nga kami from Australia, Spain, hanggang sa Italy. Parang mas lamang yung experience ko doon kasi parang yun nga, lamang yung doubt ko, lamang yung pressure kasi first time ko nga makaramdam ng ganito na hindi ka makatulog sa gabi kasi nga may iniisip ka na tao nasa likod mo or matalo ka man or manalo, ganyan, parang alam mo yun, yung naghalong ganun. Kaya hindi rin ako minsan talagang makapokus din ng maayos. Well, nagagawa ko naman yung training ko talaga sa tulong ng mga coaches nga. Pero, yun, sabi ko, nung natalo na nga ako, yan, parang sabi ko, hindi ko alam kung tutuloy ko pa yung second world qualifying kasi parang nadismaya na ako sa sarili ko eh. Sabi ko, wala, siguro, hindi ko na lang talaga siguro yung journey ko nga sa qualifying. Hanggang sa may mga taong, yun, yung family ko, yung nanginginig yung boses ko. Yan, kapatid ko, yung mga taong may tiwala sa akin na, yan. Yan, yun, yung mga taong nasa likod ng pagbalik ko dito sa boxing, siguro, sabi ko nga, may purpose nga si Lord sa akin na kaya bakit ako binalik dito kasi parang dream ko lang talaga nun eh. Then, umalis ako 2022, sabi ko parang wala na, let go na lahat ng pangarap ko nga. Siyempre, sino ba namang athlete na ayaw ng makarating sa sa pinaka-top sa parang pinaka-top na laro na, di ba, parang pinaka-asap ng bawat atleta na makapasok sa qualifying or Olympic, mga ganyan. Kaya nung medyo nawala na. Na ako eh. Kaya nung medyo, sabi ko yun, sinabi ng mga magulang ko, ng kapatid ko, ng mga tripo ko dahil sa kaliga na i-push mo yung sarili mo, ganyan. Kasi parang nangyayari, kalaban ko nga yung sarili ko. Kasi parang mas lamang yung doubt ko, parang wala akong tiwala, ganyan. Tapos sa tulong din ng mga coaches ko, Team Abab, mga family Abab, talagang yun, sila din yung naging reason bakit pinush ko yung sarili ko na kaya kong malagpasan tong qualifying. Parang sabi ko, makapasok lang akong qualifying. Next step naman yung Paris Olympic. Kaya nung nanalo nga po ako dun sa na-qualify ako, parang nag-throwback lahat ng mga naging nadanasan ko na yan, nagkasakit ako, na-stapa kami, tapos tawag dito, maraming walang nagtitiwala din sa akin kasi nga wala, parang hanggang going na lang, hanggang uso ka lang, parang ganun yung Then, ayun, sabi ko, nung na-qualify na ako, sabi ko, wala na akong ibang gagawin pa, tatrabahuin pa namin ng gusto, kasi alam ko yung sarili ko na kulang pa, pero magtatrabahuan pa namin ng mga coaches, and syempre sa sarili ko din, kailangan ko i-push yung sarili ko, na pupunta kami ng Paris na walang kahit na anong doubt, na mga kulang na tinuro nila, technique na i-share nila sa akin. Para pagpunta ko ng Paris, talagang full na talagang ako, kompletos regatas na ako. Ayan, salamat, Reggie. Marami pa tayong tanong mamaya.